Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, naahayag sa Salmong Tugunan ang buod ng mga pagbasa sa araw na ito. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sa Diyos ba natin inilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala o sa kasalukuyan, sa ibang tao, sa mga hula o sa katanyagan? Manalangin tayong gabayan ng Panginoon na may kapal ang ating mga pinahahalagahan sa buhay. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong ang kapurihan. Panginoong Diyos sa rinang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo. Buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung angi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay
bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Sa ating ebanghelyo o yung buod ng lahat ng ating mga pagbasa, sabi nga sa ating introduction kanina, ay nasa Salmong Tugunan. At ano yung tinugon natin kanina? Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Siguro marami sa atin yung nakaranas na nilagay natin yung pag-asa natin sa maling tao at nabigo tayo. Well, ang katotohanan, pag nilagay natin yung ating pag-asa sa maling tao o bagay, talagang mabibigo tayo. Pero ang sinasabi sa atin ngayon ng ating mga pagbasa, kung gusto mong maging tunay na mapalad, ilagay mo ang iyong pag-asa tanging sa Diyos lamang. Unang-una, sinasabi sa atin ng ating unang pagbasa,
laging mas mainam, laging mas mabuti na ilagay natin ang ating pag-asa sa Diyos kaysa kanino mang tao o bagay. Sa ating unang pagbasa, narinig natin, inihahalin tulad na ang taong umaasa sa Diyos, laging merong buhay, laging merong kasaganaan. Kasi pag nilagay natin ang ating pag-asa kung sa tao, sigurado mabibigo tayo. Balang araw, mawawala din yung pag-asa natin. Kung ilalagay naman natin yung pag-asa natin sa kayamanan, balang araw mauubos din yan. Mawawala din yan. Kung ilalagay natin yung ating pag-asa sa impluwensya, sa material na bagay na meron tayo, ang totoo niyan, wala namang kasigurahan yan. At balang araw, bibiguin din tayo ng mga bagay na yan. Pero kung ilalagay natin ang ating pag-asa tanging sa Diyos, makakaasa tayo na hanggang sa huli, hindi tayo mabibigo. Kaya unang-una, laging mas mainam, laging mas mabuti na ilagay natin ang ating pag-asa sa Diyos kaysa kanino mang tao o sa alinmang bagay dito sa mundo. Dahil pangalawa, ang pag-asa natin ay dapat hindi lang naririto sa lupa. Dapat hanggang sa kabilang buhay. At yun yung sinasabi sa atin ng ating ikalawang pagbasa. Pinapaalala ni San Pablo na ang Diyos, nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo, at sa Kanya nakaugat ang ating pag-asa. At ano yung pag-asang iyon? Na katulad niya, katulad ng ating Panginoon, katulad ng Poong Jesus Nazareno, na muling nabuhay, ganun din naman, tayo ay muling bubuhayin. At tinuturo ng simbahan na ito ang dapat na pinagmumulan ng lahat ng ating pag-asa. Kaya magandang tanong din ngayon, saan ba nakaugat ang ating pag-asa? Saan ba nagmumula lahat ng ating pag-asa? Dahil tinuturo sa atin ng ating ikalawang pagbasa ngayon, dapat lahat ng pag-asa natin ay nakaugat sa pag-asa natin na muling mabuhay. Nakaugat sa pag-asa natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil kung hindi dyan nakaugat yung ating pag-asa, sigurado mabibigo tayo. Kung nakaugat lang yung pag-asa natin sa mga bagay na lilipas, kung nakaugat lang yung pag-asa natin sa mga bagay na mapaparam, sigurado sa huli, mabibigo lang tayo. Pero kung nakaugat ang lahat ng ating pag-asa sa inaasahan natin na buhay na walang hanggan, makakaasa tayo, hindi tayo mabibigo. Yun yung katotohanan na lahat sana ng pag-asa natin ay nakaugat sa pag-asa natin sa buhay na walang hanggan. Dahil pangatlo, ang tunay na mapalad ay ang taong walang inaasahan, kundi ang Diyos lamang. Narinig natin na naman sa ating ebanghelyo na parang baliktad na naman. Tinuturing na mapalad yung mga dukha, yung mga nagugutom, yung mga tumatangis, at yung mga inuusig. At tinuturing naman na aba, yung mga mayayaman, yung mga busog, at yung mga pinupuri ng sanlibutan. Ibig sabihin nun, dapat hindi tayo mayaman? Ganun ba yun? Ibig sabihin ba nun, dapat tayo laging magpakabusog? Ibig sabihin ba nun, dapat talaga hindi tayo makilala ni numan at hindi tayo tumanggap ng papuri ni numan? Ganun ba yung ibig sabihin nun? Hindi naman. Ang sinasabi lang sa atin, mga kapatid, ay hindi tayo dapat umasa lamang sa pagkain, sa katanyagan,
sa material na bagay. At yung mga bagay na ito, kung marami tayong kayamanan, kung marami tayong pagkain, kung tayo ay punong-puno ng katanyagan, ang tendency ay makalimot tayo sa Diyos. Diba? Totoo yan? Pag tayo nakakaranas ng kaginhawaan sa buhay, minsan nalilimutan na nating tumawag sa Diyos. Pag tayo punong-puno ng kasaganaan, minsan nakakalimutan natin, minsan para bagang hindi na natin kailangan ang Diyos. Pero sino yung laging tumatawag sa Panginoon? Sino yung laging lumalapit sa Diyos? Sino yung laging umaasa sa Diyos? Yung taong dukha, yung taong walang makain, yung taong nalulungkot, yung taong naghihinagpis, yung taong inaapi. Kaya totoo, ang taong tunay na mapalad ay yung taong walang inaasahan, kundi ang Diyos lamang. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, lagi nating tandaan ang paalala ng ating mga pagbasa. Nakabuod yun sa ating salmong tugunan. Nawa, maging totoo sa ating buhay. At nawa, lagi tayong maniwala at manampalataya na tunay nga, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y dumalangin sa Diyos amang mapagpala upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang tayo sa tunay na mapalad sa paningin ng Diyos. Buong kababaang loob tayong dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpakabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan.
Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala nawa naming tunay kaming pinagpala sapagkat nariyan lagi para sa amin si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Handog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa bisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ng Sabisan ang kalikasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, inanay tanganin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inanay Nuestro Padre Jesús Nazareno, inanay tanganin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inanay tanganin.